video, yun po yung Victory Bulacan Conference natin, where at the same time, sinaselebrate din po natin yung anniversary natin dito sa province ng Bulacan. And sino po sa inyo dito yung nakasama kagabi? Yan, pwede po bang tumaas ang kamay? Yan, sino, also gusto rin po namin palakpakan, nag-appreciate yung mga nakapagtapos. Yan, kasi kumbaga medyo late na rin natapos, pero kumbaga yung fire to really maintindihan natin kung bakit tayo nandito as a province. Kumbaga yung mga pinag-usapan kahapon is really our bloodline. Yung mission natin, yung discipleship, and yung kumbaga, hindi lang mission na kumbaga yung ginagawa natin individually, but world mission. Really, kung ano tayo bilang Every Nation, and ano tayo bilang Victory Bulacan. And hopefully, kung hindi man kayo nakapag-join kahapon, yan, sa next na anniversary natin, makasama namin kayo. Kasi kumbaga gusto natin na at the same time, nandun kayo, pero kumbaga ma-equip tayo so that magawa natin yung will ni God together. Okay po ba yun? Pwede po ba natin palakpakan ulit si Lord para sa ginagawa niya sa atin sa province ng Bulacan. Okay po, ngayon naman po, yan, kumbaga gusto rin po namin i-welcome lahat po ng first-timers dito. Kaya kung ikaw ay first-timers, yan, welcome sa inyo. Ngayon po medyo ano po tayo, kumbaga sa mga mahilig sa series, ito yung, kumbaga, yung season finale. Yan. Kasi kumbaga, ngayong Sunday na to, ito na yung ika-third na month wherein pinag-uusapan natin yung book ng Hebrews and ngayon natin siya i-end. Yan. Sino dito yung masaya na tapos na? Yan. May iba medyo puro gani, puro sacrifice na lang daw yung pinag-uusapan. Hindi na maintindihan kasi technical. Pero kumbaga, ito yung pinaka-heart natin dito sa series na to wherein we talk about, kumbaga, yung Jesus greater than. Or para sa iba, kumbaga, Jesus is better. Yan. Sino sa inyo dito yung masaya na may naintindihan, nakatulong sa walk natin in Christ? Pwede bang tumas ng kamay? Yan, papalakpakan natin si Lord. Yan. Kumbaga, for 12 weeks na pinag-uusapan natin to, ang hope natin at ang goal natin ay ngayong alam na natin that Jesus Christ is better. We hope na yung pagiging better ni Jesus Christ ay hindi lang sa isip natin, hindi lang sa mind natin, pero pag tinignan natin yung sarili natin, yung buhay natin, we are really convinced that Jesus Christ is indeed better. Okay po? So kumbaga yun yung gusto nating makita dito, na at the end of our series, pagkatapos ng araw na to, maiposisyon natin yung sarili natin that we are fully convinced that Jesus Christ is indeed greater and better sa lahat ng bagay na meron tayo. Hindi ko na po isa-isahin halos lahat ng to. Pero kumbaga, because we know that Jesus Christ is the better sacrifice before the Lord, ang hope natin dito is that mag-build yung puso natin that we can confidently approach God. Diba? Dahil namatay si Jesus Christ para sa akin, I know that when I when I go before the Lord, I know na pinapakinggan niya ako. May pagkakataon sa sarili natin bilang Kristyano na hiya tayo lumapit kay Lord. Pero ngayon, dahil alam natin na Jesus Christ is this better sacrifice, ang goal natin is we can approach God. Because kasama natin si Jesus Christ na mabuild sa atin yung heart that is obedient to Him. Ngayon, dahil nalaman din natin that Jesus Christ is our better possession, na siya lang yung nag-iisang, kumbaga yung possession natin bilang Kristiyano sa buhay na to, unti-unti, we are able to detach from earthly things na nakakapaghinder sa atin dun sa walk natin bilang Kristiyano. Hopefully, yun po yung nabibuild sa atin. That because Jesus Christ is our possession, hindi lang to yung kumbaga, nag-iba na. Kung dati gusto natin na lagi tayong, kumbaga, laging may nag-bless sa atin, ngayon naman, tayo naman yung willing na mag-bless sa ibang tao, sa ibang mga, kung mga nangangailangan. Kasi alam natin na siya yung greatest possession natin, yung generosity, at yung pagmahal natin ay nabibuild. And because Jesus Christ, kumbaga, sa Kanya, we have a better life, we have the better life. So ang hope natin dito that in this life, na medyo mahirap, na medyo challenging, it will create like perseverance sa mga puso natin. Na mabubuhay tayo ngayon with the purpose and kumbaga faith-driven. And yung gratitude ay nandun sa atin. Hopefully at the end of the day, at the end of the series, yun yung na-build sa atin.
because we know that Jesus Christ is better. And at the same time, kung babalikan natin yung context natin when we talk about yung Hebrews, kumbaga, Pastor Eric explained na yung context nito medyo parang damage control yung nangyayari. Kasi yung mga Jewish Christians ay napo-persecute na nung time na yon, at ang pwede nilang gawin para makaalis sila doon sa persecution ay bumalik na lang sa dati nilang faith bilang mga Jewish. Sundin na lang nila uli yun para at least pag bumalik na lang ako, hindi na ako ipo-persecute. Wala nang shame, wala nang persecution. Kumbaga yun yung reality na na-experience sila before. And hindi lang yun yung parang joke time lang siya or parang illusion, pero kumbaga isa siya sa malaking factor kung bakit kumbaga yung mga tao nun ay quote-unquote nag-backslide at bumabalik na lang. Para at least wala na, okay na ako dito, aalis na lang ako sa pagiging Kristiyano, kumbaga iwahanan ko na lang si Jesus Christ. And doon natin makikita, no, even in their times before, and even sa panahon natin ngayon, na masabi natin na only a real risk tests the reality of a belief. Diba? Yung sinasabi mo ngayon na follower ka ni Jesus Christ, na mahal mo si Jesus Christ, ay matatest pag may mga risk na. Pag may mga cost na sa'yo, pag hindi na siya madali, pag masakit na siya, doon na natin nakikita kung totoo ba yung pagmamahal natin kay Lord. Siyempre, at the same time, nag-grow naman tayo dyan. Hindi naman agad level 100 na tayo. Pero kumbaga, ito yung magpapakita sa atin na, Lord, talaga ba? Pag ito na yung nakukuha sa akin, am I still willing to surrender my life to you? Diba? Ano ba to? Na willing pa rin ba akong mabuhay para sa'yo? Even in the midst of shame. Na kahit alam ko na bilang Kristiyano, mahirap, may mga pagsubok ka na hindi ka pwedeng mag-conform para lang masatisfy at makuha mo lahat ng gusto mo. Are you still willing? Kumbaga, magpapakristyano ka pa ba? Pag yung pamilya mo ay nagugutom na, pag nahirapan na kayo at may way na sinabi yung kaibigan mo na ganito na lang gawin natin. Magiging Kristiyano pa ba yung thinking natin? At yung mga desisyon natin. And as we end yung series natin ngayon, ito kumbaga yung journey and yung hope natin that we are reminded to give our full allegiance. May posisyon natin yung sarili natin na hindi lang natin basta alam that Jesus Christ is better. Pero may full allegiance na kay Jesus ako. At sabi dito, to Christ, choosing to stand with Him even in suffering, rejection, or shame because He is indeed better. Ito yung goal natin, na hindi lang tayo nandun sa posisyon na nasa gitna, na pag may testing, dito na tayo, wag na kayo nalayo kay Jesus, pero nandito lang tayo kay Jesus no matter what happens. Yun yung gusto natin maging goal and yung challenge natin this morning. And with that, invite ko po ang lahat na tumayo as we start our reading sa Hebrews chapter 13 verse 9 to 16. So, pahalap na lang po ako sa tech na sa slides po. Thank you. Alright. Hebrews chapter 13 verse 9 to 16. Pag nandun na po kayo, sabihin nyo, Amen? Alright. Hebrews chapter 13 verse 9 to 16. Let's read. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them. We have an altar from which those who serve the dead have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Therefore, let us go to Him outside the camp and bear the reproach He endured. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Through Him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Let's pray. Lord, thank you for the opportunity to grow deeper, na maintindihan namin kung sino ka at paano ba dapat kami mag-respond
knowing that you are better, Lord. And Lord, this morning, our prayer, buksan mo yung mga isip at puso namin, God. We were able to see ano ba yung mga bagay na kailangan namin i-surrender at your feet. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makaupo na po tayo. Okay. So, ang goal po natin ngayon, dahil again, alam na natin to na yung book ng Hebrews ay medyo technical. So, isahin po muna natin to kung ano yung ibig sabihin nila nung time na yon. Tapos ngayon po, pag nalaman na natin kung ano ibig sabihin nung sinasabi nung time na yon, ilalapat na po natin yung meaning na yon sa everyday life po natin. Okay? So, para at least, medyo hanggang huli, gets natin na kumbaga may hinahanap tayo dito. Okay? So sabi po dito sa verse 9, do not be led away by diverse and strange teachings. For it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food, which have not benefited those devoted to them. Ngayon, coming from the idea of Jewish tradition or Jewish culture, makita po natin na yung Jewish nung time na yon ay madami silang kultura. And kumbaga, ito na po yung sinabi natin kanina, na unti-unti na po silang bumabalik, okay, babalik na lang ako. And siguro for those people po ngayon na kumbaga medyo hindi natin magets, so baka sa meme po na ito, magets po natin kung ano po yung nangyayari nung time na yon. Yan. So, because of persecution na nangyayari dahil pinapakain sa leon yung mga Kristiyano nung time na yon, yung mga Jewish Christians ay, again, iniiwan na nila yung faith nila kay Jesus Christ. Meme lang po ito so wala pa ito. At tumitingin na sila sa Jewish faith and custom and traditions. Na again, ayoko mamatay. Ayoko mapahirapan. So babalik na lang ako ulit sa una kong, kumbaga sa ano yung pinanggalingan ko. So that, takas na ako dito. At least mabubuhay ako. Okay? So may ganong malaking tendency yung nangyayari nung time po na yun. Pero ngayon, titignan natin, yung pag tinignan po natin at intindi natin, sabi po dito, do not be led away by diverse and strange teachings. So makikita natin dito, yung reason, we can see here that one of the major reasons the church or yung personal faith po ng mga tao nandun ay, kumbaga, yung isa sa mga main reason, bakit nag-drift away, makita natin dito na hindi lang siya yung physical sufferings. Or yung reason para mag-backslide yung mga tao na yon, minsan akala natin agad dahil takot silang mamatay. Pero one of the reason na pinaka-iniingatan ng author dito is yung mga tao na yon ay ma-divert at entertain yung mga iba't ibang teachings na meron sila. Okay? Sabi ito, do not be led away by diverse and strange teachings. So makita natin, it's not always yung pressure or yung suffering that makes faith collapse. Hindi agad yung pag nahirapan sila physically. But oftentimes, it's an internal corruption na hinahayaan nilang pumasok sa mind and sa isip nila. They were accepting teachings na okay, baka parang okay to, ipagkasamahin ko sa, kumbaga sa buhay ko bilang Kristiyano. Makikita natin dito that yes, persecution may pressure their faith. Or siguro, in our times ngayon, yes, persecution may pressure our faith. But yung false teaching will poison it. Hindi lang siya yung basta masaktan lang. Pero most of the time, kung ano yung inaalaw natin sa isip natin. Kaya makita natin dyan, kumbaga in our times ngayon, there's what you call progressive Christianity. Na yung standard ng Christian faith ay kailangan bago na, hindi na pwedeng ganyan, luma na yan. Pero naniniwala tayo na yung word ni God is absolute truth. Na yes, mag-iiba man yung mga objects, pero the principle ay nandun. Nandun yung katotohanan ng salita ng Panginoon dahil hindi siya nagbabago. Di ba? Kung hindi sila, kung yung time na hindi sila mag-iingat, yes, hindi nga sila mamamatay, pero papatayin sila spiritually. Okay po? So, ano po muna natin. Sabi po dito sa verse 10, now, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. So, kanina, at least para may flow of thoughts po tayo, ay, kumbaga, mag-ingat kayo sa mga maling turo. And ngayon, pumunta ngayon yung author, ano bang maling turo yung kailangan nating ingatan?
So sa verse 10, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. Okay, so yung atake dito or yung peg ng sinasabi dito ng author, dahil you are so concerned or sobrang ginaji kayo when it comes to food rituals, na to the point na gusto nyo nang iwanan si Jesus Christ. Okay, so let's talk about yung food rituals na feeling nyo mas better kay Jesus Christ. Okay, so makita natin dito that the author is drawing them specifically to the atonement sacrifice where yung priest are not allowed kainin. So for example, parang ang nangyayari po dito is hitting two birds in one stone. Okay po. Meron po ba, example po dito, may mga pagkakataon po ba na para at least makita lang po natin yung perspective. Yung nagsasabi lang naman yung kaibigan mo, pero feeling mo, pinapatamaan ka. Okay. So medyo ganun po yung nangyayari po dito. Okay? So, minsan yung mga nagkukwento lang naman siya, tapos feeling natin pinaparinggan tayo. Okay? So, para kumbaga parang yung example po dito, yung kumbaga paano mo sasabihin na may tinga yung kaibigan mo habang kumakain kayo. Yan. So, siya parang ikaw kumakain ka lang, tapos siya nakita niya na may tinga ka. So, sabihin niya, uy, may extra ulam ka ba? Gusto mo ba mag-exercise? So, kumbaga, may ganong nangyayari doon sa time na yon. Okay? Makita natin, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies, okay, so for the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places. Ngayon, para mas maintindihan po natin, puro ngayon na ngayon, yan. Ngayon, para mas maintindihan po natin yung kung ano po yung sinasabi dito. Okay. So, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Kung titignan po natin yung old custom before, marami pong custom or tradition yung mga Jewish na tao before. Pero there is one specific na isang bagay, isang tradition or isa silang ginagawa na hindi pwedeng kainin ng priest yung animals. Okay? So, at yun yung kumbaga yung minimension ng author na parang ito yung minimension niya. Na mapapareflect sila ngayon sa sarili nilang tradisyon. Okay? So, nung time na yun, pag atonement na, ito yung nangyayari na sinasabi ni Pastor Eric before na once a year, there is this sacrifice for the sin offering of the whole Israel. So, ang mangyayari dito, may bull silang papatayin. Okay? So, may bull silang papatayin at yung blood ng bull na yon ay isa-sprinkle nila sa pinakaloob-loob ng tent na to, wherein nandun yung Ark of the Covenant. So, isa-sprinkle nila yun doon para at least, kumbaga yun yung sasabihin nila na dahil makasalanan ng Israelites, dugo, kailangan may mamatay para i-appease si God. And, most of the time, may mga pagkakataon sa ibang sacrifice, pwede nilang kainin yung katawan na wala ng dugo. Pero dito sa Day of Atonement, hindi nila pwedeng kainin yung katawan na yun. Ang gagawin nila ay yung katawan ng bull ay ilalabas nila hindi lang sa tent na yan, pero sa buong camp. So imagine niyo napakalayo para sunugin yung katawan ng bull na yun. Okay? So ano po yung pinapakita dito? Yung katawan ng bull outside the camp, kumbaga, it represents yung removal ng sin sa community. Okay. And ibig sabihin, nakakahiya yung kasalanan natin. So, yun yung representation, kaya sinusunog nila outside the camp. So, ibig sabihin, yung body ng bull na yon ay, kumbaga, shame, rejection, and, kumbaga, kadiri-diri sila. Because pinapaalala sa kanila na yun yung dahilan kasi makasalanan sila. And yun yung reason kung na pinapakita dito ni author. Okay? So makikita natin dito na kung babalikan natin yung passage kanina, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Okay? So ano ibig sabihin nito? Ngayon tayo mga Kristiyano na sila nung time na yon. Ngayon, meron tayong sacrifice, meron tayong Jesus Christ
Na yung mga naniniwala noong unang panahon, wala silang, kumbaga, right to it. Okay, moving forward, ngayon, dahil naalala na nila kung ano yung pinopoint dito ng author, na yes, naalala namin na may bull na hindi pwedeng kainin. Ano yung ibig sabihin nito? Ano yung gustong iparating dito ng author ng Hebrews na maintindihan nila? Makita natin, so Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. So makikita natin dito that Jesus Christ fulfilled yung greatest sacrifice na meron sila. And what was considered shameful and rejected is the exact thing na ginawa ni Jesus Christ. So katulad ng old custom na nire-reject nila yung body sa labas, is at the same time, when you are not trusting Jesus Christ, yun din yung ginagawa niyo sa Kanya. And ang ganda lang din po nito kasi pag nakita natin, si Jesus Christ talaga ay namatay, yung Golgotha ay outside ng Jerusalem. So, fulfill talaga ni Jesus Christ. And ano gusto yung sabihin? Naalala niyo ba nung Old Testament? Di ba? Ang mga katawan ng hayop ay kahiya-hiya, kaya sinusunog sa labas. And at the same time, pag hindi niyo pinagkatiwala si Jesus, pag hindi niyo ibinigay kay Jesus Christ yung buhay niyo, pag hindi niyo pinut yung faith niyo sa Kanya, yun din yung ginagawa niyo sa Kanya. Because siya yung exact na body na namatay outside the camp. Yun yung pinapakita nila na for those people na nire-reject si Jesus Christ, it's as if they are telling that they are rejecting Jesus Christ. And that's the reason, ba't nila pwedeng kainin or ma-benefit kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa panahon nila. Yun yung makikita po natin dito. Ngayon, ang kailangan po nating makita din dito, kumbaga may mga pagkakataon po sa life natin na pag dinugtong po natin yun, yung strange teachings is yung total rejection natin kay Jesus Christ. May mga pagkakataon sa buhay natin na yung mga diverse teachings na tinatawag natin ay kumbaga obvious. Kumbaga, hindi na dapat natin kumbaga upuan to kasi alam natin na may mga pagkakataon na itong mga naririnig natin ay total na against sa kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ. Diba? Makita po natin na yung Jesus Christ is not God. Magdadalawang isip pa ba tayo noon na parang okay naman to, parang hindi naman siya, no? When we say that, kumbaga, yung Trinity, hindi naman totoo yan, man-made lang yan. Gets na po natin yan. Pag sinabi natin, yung Bible ay outdated. Okay. So, okay na po yan. Kumbaga, gets na natin yun, na mali agad yun. There are things na naririnig natin that we can discern that is wrong right away. And also at the same time, yung salvation, ano yung good works lang yan. Tayo mga Christian, alam natin na mali yun. Pero may mga pagkakataon, like in our mundane life, may mga inaalaw tayo at may mga bagay tayong naririnig na hinahayaan natin na pumasok sa puso at isip natin. And ito yung nagkakos para mag-drift away tayo sa faith natin. Because we are not relying na kay Jesus Christ and dito na sa mga naririnig natin, kumbaga, it's as if we are now rejecting Jesus Christ. And ito yung, may mga pagkakataon na ito yung maririnig na, I will follow God, but only if it works for me. So, minsan, parang ngayon, pag binabasa po natin, actually ako rin po yan, parang mali yan ah. Pero may mga pagkakataon that when we follow Jesus Christ, may mga kailangan conditions po tayong ginagawa. Or kailangan may ganito muna. Pag hindi ko gusto, baka hindi na lang po, Lord. Sabi dito, God will understand naman kahit mag-compromise ng konti. And Lord, isang beses lang naman to. Baka pwede na nating pagbigyan. Hindi na po yan theological, hindi na po niya sinasabi na mali si Jesus, hindi Diyos si Jesus Christ. Pero minsan ito po yung mga naririnig natin sa sarili natin. Ano pa?
Lord, basta kapag financially stable na, ha, saka ako magbibigay or magsiserve. May mga pagkakataon na kumbaga ito po yung hinahayaan natin na mag-influence sa atin. Again, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo dapat maging financially stable. But most of the time, how we decide, kumbaga malaki yung epekto ng finances when we decide in our lives. Yung mga pagkakataon na mag-obey ka na sana eh. Pero natakot ka kasi medyo ganito na lang yung ipon mo. Or medyo ganito na lang. Imbes na ang decision, yung maka-influence sa atin is Jesus Christ, may mga malalaking factor like this. Ano pa yung next natin? Lord, busy lang ako sa work. Yan. Para sa family to and sa'yo. Sabi niya, pag naabot ko na ang goals ko, saka na ako magiging faithful ulit. Given naman, that's, kumbaga, ano siya, tawag doon, kumbaga, given, valid, na magiging busy sa work. Pero nakikita natin na, mas nakikita na nagiging better na to than Jesus Christ. Ano pa yung mga nakita na, Lord, sorry, hindi lang ako masyado nakapag-disciple at devotion. Pero active naman ako sa ministry. Ayaw natin mangyari ito. Ayaw natin na yung congregation natin ay magaling ngumiti. Yan, pag-ushering po, no? Magaling ngumiti, pero hindi nag-disciple. Hindi lang po sa ushering. Ayaw natin na yung mga tech natin ay magaling lang pumindot at hindi sumusunod kay Jesus Christ. Ayaw natin na yung worship team natin ay magaling lang kumanta at tumugtog, pero hindi nagdi-disciple. Gusto natin na maging Jesus period tayo dito. It's not easy, makikita natin. Kasi most of the time, when it comes to these things, gusto natin na tangible, nakikita natin agad so that ang dali magtiwala sa bagay na nakikita. That's why ang hirap sundin ng mga bagay na to. Pero ito kumbaga yung warning para sa atin. Anything we cling to apart from Jesus becomes a substitute savior. And every substitute savior will fail us. So it's important na kailangan nating bantayan kung ano yung mga inaalaw natin sa puso't isip natin, ano yung mga bagay na nag-spend time tayo. Kasi yung maliit na bagay na dinedevote mo yung sarili mo, kumbaga devoted ka sa pag-drawing. At the end of the day, kahit isang oras ka lang nag-drawing sa isang araw, nagiging magaling ka. So kung ano yung dinedevote mo sa sarili mo, yung maliit na yan, mag-grow yan. Ang problema, tama ba o mali? Natawa po ako kasi nung Victor Group po namin sa MC, may po na tawang-tawa po sila kasi meron po akong sinabi doon na narinig nyo na po actually yung principle din po siya that for where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Makita po natin yung same principle na kailangan natin ingatan kasi for where your treasure is, there your heart will be also. Most of the time, ang feeling po natin doon, kung ano yung tinidesire mo, doon mo nilalagay yung treasure mo. Pero hindi. Kung ano yung lagi mong ginagawa with your resources, with your time, with anything na meron ka, doon na pupunta yung puso mo. And sabi ko, ang daming mga minsan minister na gustong i-explain yan pero mali. Pero ang isa sa mga tamang explanation na nag-exegete, alam niyo po ba kung ano? Ay yung kanta ng Laklak. Ano po yung verse nun? Nagsimula sa patikim-tikim. Pinilit kong gustuhin. Tapos visually simulang lumalim. Tapos ang hirap ng tanggalin. Medyo mali lang siya. Pero yung principle ay nandun. Di ba nagsimula lang naman siya sa patikim-tikim? Gusto na ba niya agad? Hindi pa naman. Tumikim-tikim lang siya. Pero dahil hindi niya iningatan yung bagay na inaalaw niya, eventually, kinain siya nun. And yun po yung makikita natin dito. Pag hindi po natin pag hindi po natin iningatan yung sarili natin, hindi lang po yung persecution, pero ito yung mga bagay na dadalhin tayo sa posisyon na, baka hindi naman talaga better si Jesus Christ. Baka may mas better pa. Baka may better lang si Jesus Christ pag Sunday, pero pag Monday to Friday, or siguro Wednesday, hindi kasi VG namin yun. Pero baka pag ibang araw, hindi naman better si Jesus Christ. Pag hindi po natin iningatan yung sarili natin.
sa mga inaalaw natin at lagi nating ginagawa, ito po yung pwedeng mangyari sa atin. Okay po? And now, knowing that Jesus Christ is, kumbaga, outside the gate, may calling po sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi dito, therefore, let us go to Him outside the camp and bear the reproach He endured. Alam na natin na what it means to be outside the camp is rejection, shame, suffering, trials. But anong sabi dito ng author? Dahil alam pa rin natin that Jesus Christ is better, sundan natin siya outside the camp. Ang ganda po sabi sa ibang translation dito, let us then go to Him outside the camp, bearing the disgrace He bore. Ano po yung sabi dito sa ibang translation? We must go out to Him then, outside the camp, bearing the abuse He experienced. So ito po yung encouragement. That yes, there's this reality of suffering in life, in our context. Pero the author is encouraging us to be identified with Jesus. Na yung, kumbaga, yung allegiance natin ay nasa Kanya pa rin. Na huwag tayong mawala dun sa faith natin. Pero let's identify ourselves kay Jesus Christ. Doon pa rin talaga yung kampi natin. Alam niyo, yung allegiance po, medyo big word lang din po siya, no? Pero yung kultura po natin ay sanay na sanay when it comes to allegiance. Kasi kung may mga K-pop, ano po ba dito, fan? Diba pag K-pop fan ka, pag fan ka ng BTS, anong tawag sa'yo? Army. Oh, meron po. May army po ba dito? Yan. Let me army, no? Hindi po yung army na ano, ha? Yan. Diba? Pag fan ka ng Blackpink, anong tawag sa'yo? BTS? Ano? Blink, tama. Diba? Sa mga kabataan pa lang eh. And ito medyo, kumbaga, sa political side naman. Wala po akong inaano dito na specific. Pero diba, ngayon aware tayo na may tinatawag na may DDS, may kakamping, may dilawan, may mga fanatic ng gandong politiko. Yung allegiance ay medyo technical na term, pero nakita natin na yung environment ng Pilipinas na meron tayo ngayon ay into ganon. Into identifying themselves into a person o sa paniniwala. Lalo na sa panahon ngayon, yung liberal ideology. Ako liberal ideology ako conservative ideology ako. We are, kumbaga hindi lang tayo aware sa terms, pero nasa ganun tayong na community ngayon. Pero as Christians, yes, may mga train of thoughts tayo, may mga paniniwala tayo. But ang hope natin that as we understand the reality of this world, huwag tayong matakot. Ay, kumbaga, nahihinder kasi tayo eh. That, ano ba? Dapat dito ba ako? Dapat dito ako? Hindi. Let's go to the side of Jesus Christ. Wala tayong dapat puntahan or kampihan. Pero let's be a faithful servant of Jesus Christ. Let's not, kumbaga yung polarizing. Pero dun tayo sa position wherein we are identified with Jesus Christ. And being identified with Jesus Christ, but sometimes going outside the camp means leaving your comfort zone, yung safety and yung acceptance. Minsan ikaw na lang yung naniniwala, pero kailangan mong panindigan yung mga biblical truths. Yung about sexuality, about marriage, about abortion, about culture. Minsan nasa workplace natin, lagi na may ganong kwento, binubuli na, pero tayo bilang Kristiyano, kahit mahirap, kahit pinagagawa, tatayuan natin yun. Because we want to be identified with Christ at hindi dun sa ideology. So may mga pagkakataon, dahil you're running toward outside the camp, so mag-isa ka na lang dun, wala ka nang kasama. Pero again, it's okay. Because tumatakbo tayo towards sa cross ni Jesus Christ.
At hindi dun sa applause ng sinasabi ng mundo. Na kahit tayo na lang mag-isa, o wala ka ng, kahit pamilya mo, wala na. Christ pa rin. Ma-identify pa rin tayo sa Kanya. And kumbaga, yung paghihirap and suffering natin sa mundo ngayon, bilang estudyante, bilang magulang, bilang businessman, bilang teacher, everything. Still, kailangan na, let's have this heart to be identified with Jesus Christ. To go outside the camp is to leave behind the safety of worldly approval and religious comfort, kung meron man, in order to fully identify with Jesus, even when it means shame and rejection. This is the reality of Christian faith. Nakakatawa lang kasi minsan parang nagiging hype pa yung Christianity pag iba nangyayari. May narinig nga po akong quote na yung kumbaga yung biblical Christianity is hindi siya famous. Or kasi kumbaga puro sacrifices puro trials. Pero yung Christianity nagtuturo ng comfort, ng life na sobrang-sobra, ng walang accountability. That's the unbiblical one. And again, we are called to be identified with Jesus Christ. Sino pong nagsasabi na madali? Mahirap po. Siguro sa mga seasoned Christian, na may mga anak na, may mga apo na, we know na na-experience nyo po kung gaano mahirap na tumayo sa faith na meron doon. And bilang Kristiyano po ngayon, our comfort is this. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Pag tinignan po natin yung nangyayari sa Pilipinas, puro corruption, puro flood controls, puro patayan sa ibang bansa, puro patayan. May makikita po natin that we are not of this world. We are, kumbaga, stranger tayo. Kasi may nabasa po akong quote before, that if we find ourselves desire na hindi nasa-satisfy, it means that we are created for something better. Because yun yung purpose natin kay God. And parang nakita yung looking at what nangyayari sa sistema natin ngayon. Parang oftentimes sarili ko, Lord, have mercy on us. Please come, Jesus Christ. Kumbaga, kung gusto lang natin ng yun na, Lord, kasi ang hirap talaga ng buhay. Pero that's yung hope na meron tayo, na yung buhay sa mundo ay transient lang. Panandalian lang to. And kung magko-conform tayo doon sa mga material things at security ng mundo, mag-end up tayo na mag-fail. Kasi katulad nga natin, apart from Jesus Christ, everything is wala lang. And our hope is darating yung time na, Lord, makakasama ka namin. Darating yung time na babalikan mo kami. And that is, kumbaga, your reason. Bakit pwede tayo mag-persevere sa buhay na to? Bakit tayo pwedeng mag-say no to sin? Because we know na hindi tayo dito at babalikan tayo ni Jesus Christ. Sabi po dito, next na lang. Through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Sabi po sa ibang translation, therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. At the end of this series, ito po yung goal natin. That because we are convinced that Jesus Christ is better, aalis tayo din sa posisyon na saktuhan lang, na 50-50 lang.
at ilalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng full allegiance kay Jesus Christ. Baga, ang hirap po nito, di ba? Let's continue to continue a sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. E kaya napag-usapan natin, allegiance is not that easy. But as Christians, because God has given us the grace to persevere, we can offer our lives to be a sacrifice of praise. Na yung buhay natin, yes, kahit mahirap, ay still identified with Jesus Christ. Yun po yung goal natin. As I end po, gusto ko pong i-share itong, as I call the keyboardist, this last verse na pag-uusapan po natin as we end. Ito pong verse 8 ay yung reason at yung foundation ng pinag-usapan natin kanina. Kasi nag-start tayo sa verse 9. At ito yung reason. Sabi po dito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya po tinanong ko yung asawa ko, pag yung layman term, pag binabasa siya, ang masabi lang natin, pag binasa natin, na si Jesus Christ ay hindi nagbabago. Kung mabait si Jesus Christ, mabait siya, yung characteristic ni Jesus Christ ay hindi nagbabago. Kasi He is same yesterday, today, and forever. Pero alam niyo po, sa original po na language niya, yung Greek po ay walang linking verb. Nag-English teacher, no? So pag binasa po natin yung intention ng author, at ibig sabihin po na ito, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Okay. Igaganon ko po para mais maintindihan natin. Yung itong ay ilalagay natin dito. Jesus is Christ, the same yesterday, today, and forever. Bakit tayo makapag-persevere? Bakit tayo makapagtiis to say no to sin? Because Jesus Christ is the Messiah kahapon, ngayon, at bukas. May reason tayo for this life to worship God. Sabi nga sa kanta, all of my life, in every season, you are still God. Then I have the reason to say, I have the reason to worship. Sa mga moments na feeling natin wala na tayong dahilan para magtiis at sumunod kay Jesus Christ because napapaligiran tayo ng mga bagay at tao na lagi tayong pinapersecute, may reason ka para manatili sa faith mo. Kasi Jesus is Christ. Jesus is God. Jesus is Messiah. Tumambling man yung mundo, maging madami man yung mangyaring heinous crime around us. Marami man yung mga corruption na nangyayari, pwede tayong tumaya sa conviction na meron tayo because si Jesus Christ ay Diyos no matter what happens. And I think that's the thing na kailangan natin i-remind sa sarili natin ngayon. That if ikaw ay nasa season na feeling mo, wala ka ng rason para kumapit dun sa faith na meron ka, nahihirapan ka, church, let's remind ourselves that Jesus is God. Same yesterday, today, and forever. Because Jesus is God, there's reason to fully devote ourselves to Him. Na maging identified sa Kanya and ilagay yung full allegiance sa Kanya. Because siya ay Diyos. Diyos ay Diyos magpakailanman. Siya ay Diyos dati, ngayon, at bukas. Tayo lahat as we respond in worship. Lord, maraming salamat. Because Lord, there is a reason na manatili sa'yo. Lord, alam namin na yung everyday life ng isang Kristiyano is an everyday battle and everyday decision kung susunod ba kami sa'yo or mag-compromise. But Lord, ang prayer namin is makita namin, God, that you are better. Why? Because you are God.
yesterday, today, and tomorrow. And because of that, we have the reason to worship and to offer our lives to you. Lord, makita sana namin to. Hindi lang every Sunday, but even doon sa mga simple, mundane na oras ng buhay namin. Pag may bulong yung kaaway na okay na to mag-compromise, okay na gumawa ng sin na to, Lord, remind us na may reason because you are God. Sa mga times na wala na kaming hope, Lord, remind us of this. May reason. Kasi ikaw ay Diyos. And Lord, ang prayer namin na hindi lang to sa mind namin, but may isa buhay namin, Lord. That you are the Holy One of God. And Lord, because you are God, we want to respond and worship. Hindi lang sa kantang to, pero sa buhay namin, Lord. Maraming salamat, Lord, for this. In Jesus' name, amen. Let's worship God. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name, oh praise His name, your name.
Lord, that's our prayer. Lord, yung buhay namin will declare that you are better, that you are holy God, that our lives, Lord, will point other people, Panginoon, sa kung sino ka. Lord, our prayer is that, Lord, we acknowledge that in this life, bibigyan kami ng mundo ng maraming reasons para humanap ng iba at maging safe. Pero Lord, ang prayer namin is makita namin everyday yung reason to really follow you. Lord, thank you. Because we know that it's not us, but it's you who's sustaining us in this life. So Lord, as one church and as one family, we are offering our lives to you. Worthy, Lord, sacrifice before. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Talakpan po natin si Lord. And before po tayong umuwi, upo muna